government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayun kay Di ako nagbibiro. Oo, si Manong Ben ang babalasa ngayon dito sa Tikbalang. Oh, panoorin nyo Si President Duterte. Malimit ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Bandang huli, masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Kami, ako, bahala ka sa iyong mga sinasabi. Isang bagay lang. Medyo kami napapasaringan mo. Huwag na huwag ka magkakamali sa bitag. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Yung mga talking heads ng mga yellow lalo. Ang dami boss. Yellow lalo. Labas si Coco Pimentel kanina na pinapakinggan natin. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Dapat daw status quo. Yes. Good morning again mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Pahiya na naman ito si Balulong mga kasama. Dahil, nangamote kay BP Sara. Bakit? Tinanggal ang akap. Sakit sa katotohanan, ano? Pero syempre, may mga plano yung mga bakulaw na yan. Sa ngayon, dadramahan nila yan. Wag muna. Baka mabisto tayo. Sa susunod na panahon, abangan nyo. Papasok na naman si Aka, papasok na naman yan. May napahiya. Baka may hidwaan na naman itong dalawa na to. Yung mga nagplano at nagtangkang, hindi nagtangka, talagang ginawa yung pagpapalipad kay Tatay Digo sa dahig. Mukhang nagkakaroon na ng isang ng isang hidwaan na ito. Tama ba? Oo. Mamaya ipapasok natin yun. Hindi. Ano pala ito? Napahiya. Yung ilang minutes? 5 minutes na response? Aba. Lahat daw ng... mamaya abangan natin yan. Pero, sinisipon na tayo. Shoutout segment muna tayo mga kasama. Tayo mag-shoutout muna ang ating mga kababayan dyan. Mula sa Switzerland, Remedios Shahik. Shoutout po ng bonggang-bongga. At wait lang talagang ibang klase. Ano ba itong sipon natin Sorry kay Ma'am Emily Vadayo, shoutout from Kuwait. Ingat kayo dyan sa Kuwait. May nagagalit. Puro daw ako shout out. Kumukunti na raw yung views ko. Sorry naman po. Kung naiinggit po kayo, dahil hindi kayo na-shout out, si-shout out ko na kayo. John Los, sensya na po kayo kung nagpapa-shout out yung ating kababayan, shout out na kita, Rosie Brillos, shout out from Bahrain. Tama mo, nagpapasalamat na si Ma'am Teofila Jose, di ba? Sina-shoutout ko, ikaw nagagalit ka. Bakit naman? Ang hirap pag meron kang rhinitis, mga kasama, talagang ibang klase. Talagang sipon-sipon talaga. Naku, Mio Marimar naman, Wilbert Bacani, ayan. Shoutout from Canada. Ayan, ingat kayo sa Canada, May iyakin, may mga nag-iiyakan, Kaya Ma'am Jonaline Sangkupan, ayan, shoutout po, nanonood siya, lagi sa atin. Dahil daw hindi nagno-notify, sinesearch niya na lang yung video natin araw-araw, umagat gabi, umagat hapon. Kay Ryan Garbo, shoutout po, from Cebu. Ganun na lang po ang gawin nyo. Search nyo na lang po. Kaysa antayin nyo mag-notify sa inyo. Pagkagising nyo, hanapin nyo kagad. Uy, si Kuya Goods. Panonoorin ko yan. Ganun po.
Ma'am Lina Hambi, watching from Bahrain. Oo. Oh, Burka Silin. Watching from Davao. Sa mga taga Davao po, shoutout po ng bonggang-bongga kay Ma'am Nilda Wakisaka from Japan. Ayan, shoutout po ng bonggang-bongga. So tuloy muna tayo dahil ang hirap nito. Hindi ko alam bakit umatakin naman itong rhinitis natin. Diyos mio, marimar naman, no? So ano ito? Ito siya, si Balulong. Umaaray na. Aray ko. Bakit? Sigurado. Sasakit ang panga nito at utak dahil walang akap. Pasok. Na nga ang lahat ni Ron Tiveros at Martin Romualdez ang kanilang pagpapabida at pagpapasikat. Pero hindi pa rin sila gusto ng kanila mismong kaalyadong kakamping at loyalista sa kakatapos lamang na 2028 Presidential Election Survey mula sa WR numero. Nangunguna si Vice President Sara na mayroong 31.4%. Pumangalawa si dating Vice President Leni Robredo na mayroong 13.3%. Pangatlo, si Raffy Tulfo na mayroong 10.3%. Ika-apat na pwesto, si Senator Bongo na mayroong 6.5%. Ika-limang pwesto, si Senator Amy Marcos na mayroong 4.4%. Ika-anim na pwesto, si Bam Aquino na mayroong 3.1%. Ika-pitong pwesto, ang dating Senator Grace Poe na mayroong 2.1%. Ika-walong pwesto, Senator Robin Padilla, 2%. Ika-siyam na pwesto, Risa Ontiveros, 1.4%. Ika-sampung pwesto, Chiz Escudero, 1.3%. Ikalabing isang pwesto, Manny Pacquiao, 1%. Ikalabing dalawang pwesto, Martin Romualdez, 0.7%. Ikalabing tatlong pwesto, Senator Gatchalian, 0.1%. At ang undecided, abay 18%. Mas mataas pa kina Ontiveros at Martin Romualdez. Binibigyang diin ng survey na ito na talagang napakabigat na katunggali o kalaban ni Vice President Sara Duterte. Tama naman. Hindi pa kayo natututo. Wala naman talagang tatapat. Basta Duterte yung pinag-uusapan sa pagkapangulo, wala naman kayo itatapat kung sino-sino. Oo, gagamit kayo ibang pangalan, wala namang saysayan. Hindi niyo pa ba nasubukan ang ginawa ng mga Duterte sa Davao? Oh. Kita mo yung ginawa ni Tatay Digong. Hindi pa kayo kontento. Alam ko kontento kayo. Pero ito nagpapa-survey. Survey nila kung sino itatapat. Wala ho itatapat kay BP Sara. Malabo sa tubig kanal. Dito mapapahiya itong mama. Bakit? Sa Davao ulit ito Nag-brand out. Mantakin mong, nga pala mas marami na palang nagagalit ngayon kay Tikbalang. Pero ito bigyan natin ito ng reaction. Nauwi sa katahimikan at kadiliman ang ipinagmamalaking 5-minute response time 5 minutes pala demonstration yun. ni PNP Chief Hala General ko 50 minutes. Sa tagal Nicolas Torre III sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at DILG Secretary John Vic Remulla matapos biglang mag-brownout sa Davao Oriental noong August 12, 2025. Sa gitna ng live presentation sa PNP Command Center, tinawagan ni Torre ang Davao Oriental Police Provincial Office para ipakita umano ang bilis ng tugon ng pulisya. Ngunit bago pa man matapos ang tawag, nawala ng kuryente sa buong probinsya. Agad na naputol ang video monitoring sa higanting screen, nawalan ng signal, at natigil ang palabas na dapat sana'y magpapatunay ng kahusayan ng sistema. Sa kabila ng pagyayabang ni Torre na 74% ng mga police assistance calls mula Hunyo hanggang Agosto ay natugunan sa loob ng 5 minuto, nananatiling marami ang krimen sa bansa na hindi naaabot ng agarang response, lalo na sa mga kasong sangkot ang holdapan, pamamaril, at mga kaguluhang kalsada na tumatagal ng higit 10 minuto bago may dumating na autoridad. Sa maraming lugar, nananatiling nakakatakot maglakad sa gabi dahil sa kakulangan ng ilaw, mababang police visibility, at trapikong lalong nagpapabagal. Tama. Sa panahon ni Tatay Digong, ang mga kapulisan umiikot kahit gabi.
24/7. Sa panahon ngayon, wala kang makita sa gabi na nag-iikot. Bakit kaya? Ang layo ng diferensya ng panunungkulan ni Tatay Digong sa panunungkulan ngayon. Nakakawindang, no? Panahon ni Tatay Digong, makakita mo, alas 10, alas 11, alas 12, nag-iikot ang mga kapulisan. Iniikot ang buong barangay nyo. Ngayon, Diyos mio Marimar, andoon. Saan? Sa kangkungan. Baka natutulog. Sa pagdating ng mga rumesponde. Habang sinasabi ng PNP na bumaba ang bilang ng insidente ng krimen ngayong taon, kabaligtaran ang nararamdaman ng taong bayan dahil muling lumalakas ang banta mula sa mga grupong kriminal na tinaguri ang tunay na kalaban ng bayan, dahilan kung bakit mas marami ngayong pulis at sundalo ang nasasawi kaysa sa mga kriminal na Tama. dapat nilang hinuhuli. Sa katunayan, naglabas ng pahayag pakikiramay si Vice President Sara Duterte sa pagkamatay ng 3 alagad ng batas na nakikipaglaban sa mga tunay na kalaban ng bayan. Aniya ni VP Sara ay, pahayag, isang pagpupugay at pagsaludo sa 3 mga sundalong nasawi sa pakikipaglaban sa teroristang New People's Army, NPA, sa Oriental Mindoro noong 12 ng Agosto taong 2025. Nag-alay na Meron pa nga dyan, mista si Senador Bato, yung anak ng mista niya, nasawi dyan sa, hindi ko alam. Panahon ni Tatay Digong, ubus na yan eh. Bakit ngayon, andyan na naman sila? Yung iba nasa kongreso pa. Diba? Totoo naman yan. Totoo yan. Pero yung iba pala, natalo na. Talo na pala. Ito, maganda pag-usapan to. Kumikickback na kongresista, pangalanan na. Magalong hawak daw ang impormasyon na sa anomalya ng flood control project. Naku, dapat yan imbestigahan. Ipatawag para magkaalaman na kung sino yan. Para alam niyo yung mapag-usapan na. At ibulgar yung baho, yung baho na umaalingasaw na baho. Diretsahan ang hiningi ng Malacanang kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga pangalan at impormasyon tungkol sa mga kongresistang kumikickback umano sa flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hawak daw mismo ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga impormasyon tungkol sa mga kongresistang kumikickback sa flood control projects. Ito ang ibinunyag ng alkalde sa panayam sa kanya ng programang Failon at DJ Chacha sa True FM. Marami na rin nakikipag-ugnayan sa akin para magbigay ng information, kailangan pa ng evaluation, pero ako na nagsasabi na very credible. Dahil dyan, bukas si Magalong na siya mismo ang manguna sa investigasyon ng mga kinurakot na proyekto kontra baha. Pero sabi ng palasyo, hindi na yan kailangan. Sa halip, pangalanan na lang daw ni Magalong kung sino ang mga nangungulimbat na kongresista. Maaari niya po ito maisumiti agad-agad sa ating Pangulo para yung sinasabi po nilang 67 congressmen at mukhang sila ay identified na ni Mayor Magalong. Ayon sa palasyo, nagbigay na ng mekanismo si PBBM kung ano ang mangyayari sa investigasyon. Kaya kung ano man daw ang detalyeng hawak ni Magalong ay maiging sabihin niya na mismo kay Pangulong Marcos. Ang sabi po, agad-agad, mabilisan ang pag-iimbestiga dito. Lahat na makakalap niyong dokumento, lahat na makakalap ninyong mga facts, data, ibigay na agad sa Pangulo. Katulad ng sinasabi nga ni Mayor Magalong, ibigay niyo na yung pangalan ng 67 congressmen. Parang guilty ka eh. Tumutulong na nga ang tao, parang nanggigigil ka pa kay Mayor Magalong. Bakit ba? Ito ho ay pagsisiwalat ng mga durobo. Parang in depensa nyo, parang ayaw nyo Parang guilty kayo sabi ni Aling Ledesma. Bakit ganun? Imbis na alamin kung sino yung sinasabing mga durobo ng Pangulo, di ba pa iimbestigahan niya nga Bakit parang galit na galit ka kay Mayor? Ma'am, ate, boss, amo, manager. Para kung kinakailangan makasuhan, kasuhan na po. At kung meron mang record ng maanumalyang proyekto ang sino man sa mga kontraktor ng flood control project, sabi ng palasyo, mananagot sila sa batas. Nagbabalita. Dapat ganun, Grabe naman talaga, nakakawindang naman. Ito talaga, meron akong ipapasok sa inyo. Marami na ho nagagalit dito kay Tikbalang. Iba't ibang mga personalidad. Pero isa to, ipapasok ko to Too far nga ba? Patuloy ang backlash sa jet ski at ICC joke ni Vice Ganda. Kumilos na ang Davao City Council laban sa unkabogable star.
Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Resolution condemning the statement of comedian Jose Marie Visceral, also known as Vice Ganda, for mocking former President Rodrigo Roa Duterte, thereby disrespecting the former president. Unanimous ang pag-aproba ng Davao City Council sa isang resolusyon na kinundinan ang umano'y pag-alipusta ng komedyante at TV host na si Vice Ganda kay former President Rodrigo Duterte. Inihain ni Councilor Danilo Dayang Hirang ang resolusyon matapos ang ilang hiling na idiniklarang persona ng grata si Vice Ganda. Whereas the city government of Davao upholds the values of respect, courtesy, and the preservation of dignity towards all individuals, particularly public officials who have served the nation with distinction. Ayon kay Dayang Hirang, ang pagkundina kay Vice Ganda ay kasing bigat ng rin ng pagdeklara sa kanya bilang persona non grata sa Davao City. Viral sa social media ang jet ski at ICC joke na komedyante na pasaring sa 2016 campaign promise ni FRRD na nakakulong ngayon sa The Hague, Netherlands sa kasong crimes against humanity. Dahil sa kanyang biro, pinaboykot ng Duterte supporters ang mga produktong kanyang inendorso. Nabawasan din ng 1 milyon ang social media followers ni Vice Ganda. Hindi raw napanood ni BP Sara ang biro ng artista at ipinaubaya na niya sa konseho ng Davao ang desisyon sa isyu. Pero matapos ang patama kay FRRD sa concert, ang busy naman ang pinasaringan ni Vice Ganda sa isang segment ng kanyang noontime show habang nag-compute ang isang contestant sa nagmamahalang mga bilihin. Hinirit niya kung magkano ang confidential fund na isa sa mga isyong kinakaharap ng pangawalawang Pangulo. Wala talaga. Ganyan na ata ang utak niyan eh. Kaya marami nagagalit. Ito pa. Ito, magkakaalaman sila dito. Sino ito? Parehas ang... hindi ko alam pero matapang ito. Parehas to ni Senator Robin Padilla eh. Nakikipagbugbugan din ito dati nung nasa artista pa ito. Pag ito nakatapat, ni Tikbalang, sigurado. Ayun. Tanggalin niyo muna lahat ng makeup niya at saka ng wig niya. Saka ako magbibigay ng opinion. As of now, di ko alam para itsura niya. Oo, sa bagay. Malayo ang itsura. Oo, dito sa artista na ito. Oo, sa bagay. Pero dito ko nawindang mga kasama. Tulpo. Si Manong Ben. Ang bumalasa ngayon dito kay Tikbalang. Bakit? Alamin natin. Kuya Guts, nagbibiro ka ba? Hindi. Hindi ako nagbibiro. Oo, si Manong Ben ang babalasa ngayon dito sa Tikbalang. Panoorin nyo Si President Duterte. Malimit ka kung ano-ano mga pinagsasabi mo. Bandang huli, masama ang loob mo dahil napasara ang ABS-CBN. Ngayon, tinitira mo kung sino man. Kami, ako, bahala ka sa iyong mga sinasabi. Isang bagay lang. Medyo kami napapasaringan mo. Huwag na huwag ka magkakamali sa bitag. Kasi kami, kahit na buong puwersa ng ABS-CBN sa likod mo, hindi kami matitinag. Kahit na buong dilawan na mga politikong dinidikitan nyo, sa kagustuhan nyo sumipsip para mabalik kayo sa ere, ala akong pakialam. Kahit na si Leni Robredo, Isko Moreno, sino pa? Si Lacson, sino pa yung mga kaalyansa ninyo? Kahit na Manny Pacquiao, pag-uuntog-untugin kong ulo ninyo. Una sa lahat, yung kulay pa lang ng suot mo, dilaw na yan. Kami mga Tulfo Brothers, hindi kami mga dilawan. Lalo-lalo na ako, si Tul Erwin. Nagpahayag si Tul Rafi, ang laki ng respeto niya kay PRRD na posible yung sinasabi mong mga kawatan, magnanakaw, maybe siguro, hindi mo lang masabi, Bongbong Marcos. Kasi pag sinabi mong Marcos, Duterte, Marcos, yan ang gusto nyong hadlangan na huwag makaupo sa Malacanang. Kasi pag nakaupo yung Marcos, nakaupo uli yung Duterte, wala kang magagawa kung yan ang lalabas. Kinakatakutan ninyo kasi mawawala pa rin kayo sa ere. Ngayon, sa kagustuhan mong sumaltik na kuminsan ala ka ng masabi, alang laman ng utak mo,
kachorba-chorbahan, kaek-ekan yung mga pinagsasabi mo, I take it very personal. Pasok ka sa Ben Tulfo Unfiltered. Yung sinabi mong paggamit ng Bible verses, I will take it very personal. Mastig ako, maangas ako, bastos ako, busabos ako sa mga taong busabos at bastos. Nako, yan na. Pero hindi mo kilala kung sino ang kami. Huwag mo na akong kilalanin. Ang ayaw ko lang, madamay kami sa mga pahayag mo, sa mga salita mong walang katorya-toryang palabas ninyo. Hindi kami kapareho sa inyo. Estilo namin sa bitag, ipagtanggol ang mga inape, kinawawa, walang kalaban-laban. Ikaw, ini-entertain mo, chino-chorba-chorba mo lang, sumablay ka na. Kahit na nga mismo si Senator Tito Soto, may issue ka, Jessica Soho, nilait mo. Kung sino-sino nilalait mo, gusto kong marinig laitin mo ako, makakatikim ka sa akin. Hindi ko alam baka ito ay matagal ng video. Kinonekta lang dito sa nakaraang nangyari. Oo, baka siguro yun lang Pero marami na nagagalit pala dito. Hindi isa, hindi dalawa. Marami na dahil nga sa alam mo yung biro o comedy hindi ho katawa-tawa. Sabi na kararami, hindi ho katawa-tawa ang mga bagay-bagay na ginagawa nyo. Para sa pagpapasaya, dadamay nyo yung ibang nananahimik na tao. Dadamay nyo, wag gano'n. Hindi gano'n. Hindi maganda yun. Di ba? Napahiya ka ngayon. Ano ngayon? Ano ngayon ang problema? Ikaw ngayon mamumblema dyan. Di ba? Hay nako, ilang pababago sa budget. Puro budget kasi ang usapin ngayon mga kasama Di ba? Yung mga flood control project, lalong-lalo na sa Bulacan. Napakahirap po na i-subside yung mga tubig dyan pag umulan. Nako, ito. Itong tao na to, wait lang ipapasok ko lang Itong tao na to, ginamit ang taong bayan para sa makapasok dyan sa kamera. Ngayon, nananawagan siya. Napanood nyo ba yung video nito? Gusto niya na panagutin yung sabi sa confidential fund. Napanood nyo ba yon? Sangkot? Pangalanan. Pero wag niyo sasama si VP Sara. Kayo-kayo lang at huwag niyong gagamitin ng sambayan ng Pilipino, Kayo-kayo lang, pasok. Suporta si Kamanggagawa Party List Representative kaya Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Panawagan niya, pangalanan ang mga kongresistang sangkot sa anomalya para maimbestigahan at mapanagot. Kaugnay niyan at iba pang issue, magkakasama natin si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Salamat po sa oras. Magandang tanghali po, Ma'am Cheryl, at sa lahat po ng tagapakinig sa inyong programa. Kong, names ang panawagan nyo. So kanino nyo ito direktang ina-address? Sino ba dapat yung magturo ng pangalan ng sangkot sa anomalya sa flood control projects? Alam niyo ho, sabi na ng Pangulong Bongbong Marcos, kailangan may mapanagot. Mahiya naman daw itong mga sangkot dito sa flood control projects. Ngayon, nagbanggit din ho siya, naglista siya ng mga top companies na nakakuha ng mga flood control projects. At marami rin ho na kaliwat kanan na nagsasabi, maraming sangkot daw na congressman patungkol dito sa flood control projects. Now we want them to name names. Mahirap kasi na nagsasabi lang sila, oy, may mga sangkot na congressman dito sa flood control projects na hindi naman nila pinapangalanan. Mahirap po yun kasi paano tayo magkakaroon ng investigasyon at kalaunan, magkakaroon ng accountability kung hindi naman natin alam kung sino yung mga pinatutungkulan na sangkot dito sa mga flood control projects na ito. Again, we all want accountability. But accountability comes, magkakaroon ng accountability kapag napangalanan ang sino mang sangkot. If it is part of the 20th Congress, particularly the House of Representatives, we are more than willing na magkaroon ng investigasyon. Kung gusto nga ho na magkaroon ng independent body para sabihin na hindi biased. Bakit si Balulong? Bakit di si Balulong ang sentrohin mo? Di ba? Yun lang naman ang problema Ang problema kasi ito merong nang himasok ka kagad
Kung confidential fund ang next na target nyo, wag. Hindi maganda yan, ha? Paano mo nasabi yan, Kuya Goods? Ito. Ito ha. Pakita ko sa inyo, ha. Saka babalikan natin mamaya yun. Wag si BP Sara. Kung flood control, at yung mga kongresista at yung boss nyo, yun na lang. Please. Oo. At, di ba, ang pangako mo, sabi mo, tataas ng 200 yung ano. Bakit? Ano nangyari? Boss, sabagay, bago pa lang, bumilib kami sa'yo. Kasi nga, nakitaan ka namin, nakala namin na... pero ngayon, ito, may boses ka para kay BP Sara. And we will support any measure for accountability. At yan ang pinag-uusapan natin dito. Paano ba makakamit ng ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa, yung accountability? Kasi hindi naman ito pumapatungkol sa isang tao, sa isang politiko. Ito ay pumapatungkol sa karapatan ng mamamayan na maghabol ng accountability sa mga public officials. And in fact, kung nahihirapan o pinahihirapan itong nakaraang Supreme Court decision, yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na mag-seek ng accountability, definitely we will fight back. Kasi ang gusto natin ay maging mabilis at madali ang proseso para sa isang ordinaryong manggagawa na maghabol ng accountability. So yun ang habol natin dito. Mas mapadali, mas mapabilis yung proseso for ordinary Filipino people and ordinary Filipino worker to seek accountability. Yun ang aming stand dito. And we will support any measure for... mga kasama ha, kilala nyo na siya ha. Ayun lang ang mababanggit natin. Kumari lang pala yun, mga drama niya. Ngayon, iba na ang kulay. 3 years nyo siya makakasama ha. Tandaan nyo, 3 years. Ngayon, kilala nyo na. Ano siya? Sino siya? Ang galing niyang gumimik. Ang galing niyang gumimik. Di ba? Ibalik natin. Ibalik natin yung usapin doon. Kung accountability, wag si BP Sara. Please lang. Dahil wala namang... Sinabi na nga ng COA eh. Hindi nyo pa rin magets. Di ba? Tuloy. Tatanungin, bakit kami ang mag-iimbestiga sa aming mga sarili? We also welcome that. And in fact, we welcome the move of the Committee on Public Accounts to conduct an investigation regarding the flood control projects, Ma'am Cheryl. At kasalukuyan, ngayong araw po ay may briefing na naman pong nangyayari. I think it's the second day already. Yes po. As far as I know, meron pong briefing na nagaganap ngayon patungkol dito sa pinag-uusapan nating topic, Ma'am Cheryl. Opo. Hayagan na. Ito ang mangyayari dito, mga kasama. Sa susunod, ito na ho yung magiging bata-bata ni Balulong. The way na kung paano siya magsalita, may boses sa mama. May ganda. Tindig yung boses. Pero kung ang bibirahin mo ngayon dito, si BP Sara, wag. Baka ang mangyari sa'yo, kasi simula mo pa lang, mawalang saysay na kagad ang political career mo. Yun lang ang masasabi namin dito. Hindi naman sa, yun lang ay paalala. Marami na ng ganyan nangyari. Kita mo yung mga taga-Negros. Di ba? Nagtapang-tapangan. Yung kasapi ng Tumadcom. Ano nangyari? Yung mga cum laude kuno. Parehas din yun. May salamin din yun eh. Nagboses. Representative lang yun. Ano nangyari? Nga. Diba? Kaya wag. Ibahin nyo na lang ang sistema nyo. Kung titirahin nyo mga kasamahan nyo, tirahin nyo yung kasamahan nyo. Pero kung titirahin nyo, bibirahin nyo si BP Sara, mag-isip-isip kayo. Ganda-ganda ng ano mo eh. Anong ba tawag doon? Ang ganda hangarin mo. Itataas natin ang sahod! Ang mga kamanggagawa! Yun na. Pasok si kamanggagawa. Diba? Mga kasama, kayo na ho ang humusga. Alam nyo na ang kulay. Pero pag nagbago ang kulay at pumalig sa mga Duterte, mas maganda. Pero kung papalig sa mga Bakulaw at titirahin si BP Sara, hindi pwede. Hindi naman sa alam natin. Magaling yung mama. Kaya nga nakakuha ng ng boto eh. Kasi may boses. Pero yung boses, gagamitin mo sa... Gagamitin mo para si BP Sara ay tanongin ulit, ibuksan ulit ang impeachment. Ay, wag.
Oo, makinig kayo sa desisyon ng Supreme Court, makinig kayo sa COA. Yun lang ang maibibigay namin payo. Nakakawindang eh. Nagulat na lang ako, ba't si Bibi Sara inaatake nito? Ano nakain? Eh, yung mga kadikit naman pala ayun naman pala yung mga nasa paligid. Galit kay Bibi Sara. Baka nahawa na ang mama. Sinisipon ako? Oo. Shoutout muna tayo, gusto nyo? Oo, kung lagi kayo nanonood sa atin, sa dulo ng video lagi, ayan, sinisipon tayo. Ang hirap, mga kasama. Pero ipasok muna natin itong kay Atty. Topacio. Ito kay Atty. Topacio. Ayan. Nacher. Ano bang hindi mo naintindihan sa immediately executory? Yun lang ang intindihin nyo. Tapos na ang usapan kung saan nyo pa pinaiikot natatalo ka sa Marikina Nakonsumi sa iyo mga tao. Ikot kayo. Iba talaga yung na-appoint ang asawa parang Coco sa gobyerno. Goy. Diplomat, pinawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. I feel you. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Dapat daw status quo. Immediately executory nga. Coco, Laila, immediately executory. Babagalan ko, immediately, ibig sabihin. Agad-agad, executory, dapat ipatupad. Yes. I-combine natin, immediately executory, agad-agad, dapat ipatupad. Okay, Okay, naintindihan niyo po yun. Madali lang po Grabe, Ma'am Jubes, Talagang in full force yung mga talking heads ng mga yellow lalo. Ang dami boss. Yellow lalo. Labas si Coco Pimentel kanina na pinapakinggan natin. Hindi ko maintindihan. Sabi ni Coco Pimentel, hindi daw dapat in-archive. Kasi pag ni-revive daw, magulo. Dapat daw status quo. Coco, ikaw naman ay bar-top notcher. Ano bang hindi mo naintindihan sa immediately executory? Yun lang ang intindihin nyo. Tapos na ang usapan Kung saan nyo pa pinaiikot, natatalo ka sa Marikina Nakakonsumi sa iyo mga tao. Ikot kayo. Iba talaga yung na-appoint ang asawa parang Coco sa gobyerno bilang diplomat. Binawawala yung sobriety at saka yung logic at pinipilipit lahat ng bagay maipagtanggulang ang gobyernong nag-appoint sa iyong asawa. Naintindihan naman kita. I feel you, baby. Pero si Manang Laila, ganun din, di ba? Yung taong noong nag-absuelto siya ay ang unang-unang pinasalamatan niya, hindi kanyang abogado, hindi yung korte, kundi ang Pangulo. So alam na. Pilit na naman itong kaboting ito, na yun daw ginawa ng Korte Suprema ay naging sanhi ng panghihina ng checks and balances. Paano nangyari yun, Manang Laila? Paano nangyari na nanghina ang foundations of checks and balances? Natakot ka pa, di ba? Nag-sorry ka na sa Supreme Court kung ano na sinabi mo. Nagtago ka pa sa privilege speech para ikaw ay hindi makontempt. Pero meron na rin na nasabi mula sa iyo na pwede na rin for contempt. Idagdag natin doon sa contempt of court na ginawa mo at kireklamo ka nung hindi mo sinunod yung TRO. Kaya we feel you also hindi mo naman ginagalang kahit kailan ng Korte Suprema. Di ba yung TRO? Di ba? Hindi mo naman ginagalang yung batas. Di ba? Sinabi na kapag ang abogado, they should lead exemplary lives. Maging uliran sa mga mamamayan. Anong ginawa mo? Nakiapid ka sa may asawa. Di ba? Kaya naiintindihan namin kung bakit hindi mo ginagalang ang batas. Bago, i-analyze mo naman kasi yung sinasabi mong ang impeachment ay mahirap nang gawin. Hindi po mahirap gawin. Lalo nga pinadali para wala ng question-question. Tuparin nyo lamang yung due process requirements. Ano bang mahirap gawin? Ano bang sinasabi ng Korte Suprema para ang impeachment ay maisulong? Unang-una, huwag kang lumabag sa one-year rule. Nasa Constitution yun. Yes. Number 2, sumunod ka sa due process. Nasa Constitution din yan, Manang Laila. Di ba Human Rights Chairman ka dati ng Human Rights Commission? Ba't ayaw mong sundin yung human rights, yung due process clause ng Constitution? Kailangan lamang naman, bago magbotohan kung i-impeach o hindi, ay bigyan ng kopya ang bawat congressman. Kopya ng articles of impeachment at yung mga ebidensya. Ayan na. Binira na dito si Teltel.
Hindi raw, ewan ko ba dito, hindi naman to senador na talo to eh. Bakit humahataw na naman sa mga ganitong bagay o usapin eh? Oo, tama na. Pag talo-talo na. Bawi na lang sa 2028 kung mananalo ka. Yan ang malaking katanungan. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, paki-like and share ho ang video ha. At share no ng marami. O hanggang sa muli, bye-bye!